Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo at ngayon ay dito pa rin tayo sa chapter 25 ng Kawikaan. At ngayon ay umpisa natin sa verse 21 hanggang 28. Last verse ng chapter 25 ang 28. At yun, umpisa na natin. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin. Kung siya'y nauuhaw, sa gayoy mailalagay mo siya sa kahiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh. So yun, tinuturuan tayo ng verse 21 na kapag nagugutom ang ating kaaway, ay painumin kung siya ay nauuhaw at pakainin. Kumbaga, kahit na sa maiksing paliwanag at base kung sa aking pagkakaintindi dito, ay kahit na ganun, gaano sila kasama yung nagawa nila sa atin, ay maging mabuti pa rin tayo sa kanila. Yun. Sa gayon, mailalagay mo siya sa kahihiyan. Pag ginawa natin sila ng mabuti, yung mga taong kaaway natin, yung mga taong umaaway sa atin, na hindi naman natin alam kung bakit nila tayo naaway, kung anong dahilan, ay kapag ginawa natin sila ng mabuti, tatanggap tayo ng gantimpala. At mamaya, itong verse 21 ang ating pag-uusapan, tsaka yung mga ilang verse sa chapter ng Roma at chapter ng Mateo. At yun, tuloy ko lang ang aking basa. Verse 23, kung paanong ang hangin timog ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang paninira ng karangalan. Masarap pa ang tumira sa bubungan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na ang kasamay asawang madaldal. Kung paanong ang malamig na tubig sa labing nauuhaw, gayon ang buting balita buhat sa malayong bayan. Bukal na nilabo o balong nadumihan ang katulad ng matuwid na nakikipagkaibigan sa masama. Ulitin ko lang itong verse 26. Bukal na nilabo o balong nadumihan ang katulad ng matuwid na sa masama ay nakikipagkaibigan. Verse 27 to 28, kung paanong masama ang labis na pulot-pukyutan, gayon din ang pagkagahaman sa karangalan. At yun, pasensya na kayo kung medyo maano yung aking pagbabasa. At ngayon ay ang aking natutunan ay itong verse 21. Katulad ng sinabi ko, na gawa natin ng mabuti ang mga taong umaaway sa atin, yung mga kaaway natin. Kahit di natin alam kung ano yung nagiging dahilan nila, bakit nila tayo pinag-iinitan, bakit nila tayo inaaway. Yun, kung gagawa natin sila ng mabuti, tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. At katulad ng sinabi ko, may mga bubuksan tayong chapter. Unahin natin sa chapter ng Roma. Sa aklat ng Roma, Mateo pala to, sorry. Roma 12 verse 19 to 20. Sabi dito, mga minamahal, huwag kayong
maghihiganti, ipaubaya ninyo ipaubaya ninyo sa galit ng Diyos. Ulitin ko lang, medyo naano yung aking, medyo nagugulan lang ako ng konti. Verse 19, chapter 12 ng Roma. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubaya ninyo sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, aking ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. So yun, medyo magulo lang yung aking basa, pero sinasabi dito na ipagpasa Diyos natin yung mga taong umaawi sa atin nang hindi naman natin alam kung ano yung dahilan. At sabi dito sa verse 21, sorry, napasama na rin yung verse 21. Verse 19 to 21 pala yung gusto kong ipaliwanag at sabihin. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin nyo ng mabuti ang masama. So yun, daigin natin ng kabutihan yung mga taong gumagawa sa atin ng masama. Sa pamamagitan ng pagpapaubaya sa Panginoon, sa kanyang magagawa sa kanila. At meron pa, ito pang isang verse dito sa Mateo verse 44. Chapter 5. Mateo 5 verse 44. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Verse 45, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga tuwid at sa mga di matuwid. At yun, sana ay naunawaan nyo. Yun, sinasabi dito na ibigin daw natin ang ating mga kaaway. At yun, sana ay naunawaan nyo yung gusto kong sabihin at gusto kong iparating. At yun, maaari ka pong mag-comment kung may bagay ka or meron akong nasabi na hindi mo po naunawaan or naintindihan. Malaya ka lang po mag-comment dito sa baba ng video ko. At yun po. Pero sana po ay naunawaan nyo po at sana po ay inuunawaan nyo po yung gusto kong sabihin. At yun lamang po at marami pong salamat. God bless po.